Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Mga lods, bago po natin ituloy yung video, may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week. Madali lang para makakuha ng free Gcash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. At hindi ko maiwasang mapahanga, pwedeng bang parusahan ako sa aking pagtatangkang maliitin ang kapangyarihan ng banal? At pinatatayo na ito ng bida dahil ito ay okay lang sa kanya. Ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyong pagpapatawad. Ngayon, gagawa ako ng mga paghahanda para sa iyong kaginhawahan. Napakahirap ng iyong trabaho. Hindi ko inaasahan na matatalo mo ang lahat ng mga Reaper. Ipinagpalagay ko na pinagkadalubhasaan mo ang transcendence ng kamatayan ngayon, di ba? At ito ay oo naman ang sabi ng bida, at ito naman daw ay inaasanimo ni Pope sa isang descendant ni Thananos. Pasensya na kung kinukulit kita kahit wala ka pang pagkakataong magpahinga, pero sana ay tanggapin mo ito. May nilabas na kung anong bagay ang Pope, at ito ang relic ni Thananos na nasa kanyang pangangalaga, ang Divine Relic. Dapat sana ito ay nasa pangunahing simbahan, ngunit sa kung anong paraan ito napadpad sa Netherworld, kaya ngayon, ibinabalik ko ito sa tamang may-ari. At tuwang-tuwa ang bida na tinanggap ito, subalit biglang nawala ito at naiwan ang kahon na ang ikinagulat ng Pope. Nasaan siya? Nagmamadali ba siyang pumunta sa banyo? Tingin ko, ibibigay ko na lang ito sa kanya sa susunod na pagkakataon. Babalik siya agad? Di ba? Hindi. Alam ko na mas mabuti kung hindi ka pupunta dito, pero, sandali nga, hindi ba kailangan mong dumaan sa pintuan ng Netherworld para makarating dito pagkatapos malaman ang Death Transcendence? At naiwan na naguguluhan ang Pope sa biglang pagkawala ng bida, dahil hindi nadala ang kahon na yon. Maari bang may pangalawang pang pagkamatay ang magaganap sa bida na may malakas na tao ang darating para matalo siya? Sa kabila ng pangyayari na ganap sa ating bida ay nag-uusap na naman sila Lucifer at si Warren. Na sinabi ni Lucifer na kung makakakita ka ng pangalawang pangunahing senaryo, ay lilitaw si Azur at tanong nito kay Warren. Na ito ay tumpak naman ito, ika pa ni Warren, na kailangan na lang nilang maghintay doon, dagdag pa nito ni Lucifer. At sumang-ayon naman si Warren, at tinanong ni Lucifer kung gaano naman ito kasigurado. Preference quest preference, sa isang ideya para sa kaugnay na sub-quest, ang ideya ay nagbibigay prioridad sa sinumang unang nagtapos ng kwento, pero hindi ba't ganoon din para sa pangunahing senaryo? Ito'y katuwaan lamang na bigyan ng prioridad ang taong nagtapos matapos ang maraming pagsusumikap. At sumang-ayon naman si Lucifer nito, na dagdag pa ni Warren na, hindi ba't malamang na sasabihin nila ng malinaw sa taong binigyan ng prioridad ang simula ng misyon? Kaya kailangan natin ma-secure ang misyon bago ang sinuman, tama ba? Tunay na ganoon nga. Natuklasan namin ang isang bagay habang sinusundan ang mga naglalakihang kabalyero. Kaya't iniimbestigahan namin ang kanilang layunin at mga ruta ng kilos at ang resulta. At hindi maunawaan ni Lucifer kung ano ang inilapag ni Warren sa mesa. At dagdag pa ni Warren na sa bawat lugar kung saan nagdulot ng gulo si Azura, palaging naroroon ang mga naglalakihang kabalyero, at sa lahat ng mga lugar na iyon, ang iisang pangkaraniwang factor ay may kaguluhan sa isang bagay. Ang batang puno ng mundo kung saan naglaban ang mga boss para sa isang bagay, ang mga naglalakihang kabalyero ay malamang na interesado din sa bagay na iyon na inuusig ng mga boss, ganun din para sa Azura, kaya't malamang na may kinalaman ang bagay na iyon sa pangunahing quest. At tinanong ni Lucifer na ang larawang ito ba'y ang Undayang Royal City? Ito ay isa sa mga lugar na sinalanta ni Azura, na may kasaysayan ng alitan pati na rin ang mga bakas ng mga naglalakihang kabalyero. Maari bang ito'y kausalidad lamang? Ang lugar na ating naroroon ngayon ay naging saksi sa isang malupit na laban ukol sa isang bagay. Kaya't naghihintay ka dito upang makahanap ng clue? At sumang-ayon naman si Warren at ito ay nakita na niya. Ang sentro ng tatlong laban ukol sa isang bagay, at may mga bagong bakas na lumitaw doon ilang minuto lang ang nakakaraan, na wala noong una. Ito ay nangangahulugang ang lugar na iyon ay magiging puok ng pangunahing senaryo. At si Azura, na may prioridad, ay pupunta doon. Oo, tama nga,
Ngayon ba'y naiintindihan mo na kung bakit kita tinawag ng ganitong kabilis? At natigil sila sa kanilang usapan dahil biglang may pumasok sa kanilang silid na sinasabi na sa isang malaking gulo sila, at kalmado pa rin tinanong ni Warren na kung ano ang nangyari, at ipinakita nito ang nangyari, at nagulat siya sa nakita nito, na tila si Azura ay nagwawala at sinugod ang kanilang headquarters, na tila ito ay wala sa kanyang sarili na hinahanap ang Divine Relic. Bagong ang lahat ng pangyayari ng kanyang pagwawala sa headquarters ni Warren. Nang pagkagaling nito sa Netherworld, ay bigla itong nasummon dito sa kanilang headquarters na may kalakip na mga abiso at ito ay may mga na-unlock ito at ito ang main scenario 2. Nililikha ang pangunahing scenario 2, ang Demon King's Ruin, kinukumpirma ang iyong prioridad para sa pangunahing scenario 2, ikaw ay tinawag sa Demon King's Ruin. Ano ito, pangunahing senaryo 2, bigla na lang may ibang nagbukas ng senaryo, ako ba'y tinawag dahil sa prioridad? At nabaling ang kanyang pansin sa mga taong pinag-uusapan ang kanilang mga quest. At nakita niya ang buds nito ay nagmula sa The Black Spy Guild. Kung titingnan ang ugat ng selyo, hindi kakaiba na mas napabilis nilang natagpuan ito kaysa sa akin. At napansin nila ang maskara ng bida at nakilala naman nila agad ito. At nang nakilala na nila ito ay agad na sumigaw ito na maghanda ito sa laban at balak nilang atikihin ang ating bida. At dahil sa inis na inis pa ang bida dahil sa hindi niya nadala ang kanyang Divine Relic, kaya ito na ang napagbuntingan niya ng galit ang mga ito. Parang baliw na hinahanap ang kanyang Divine Relic na mabalik ito sa kanya. At nagkagulo na ang lahat at bawat lugar na madaanan ng bida ay napapasigaw na lang ito. At hindi nila malaman kung saan magmumula ang pag-atake ng bida dahil sa sobrang bilis nito kumilos para itong si Saitama kumilos na kaya niyang malibot ang isang buong city, ganun kabilis ang paggalaw ng ating bida. Malamang, inupahan ng Arrowmin Guild ang mga ito, kahit hindi ko gaanong inaasahan. Hindi ko gusto ang paraan kung paano nila ako inatake agad nang makita ko. Humiling ako kay Master Karen na ipaalam sa akin kapag lumitaw ang pangunahing senaryo. Bakit hindi niya ako tinawagan? Nakakapagtaka ito. Sa pangunahing senaryo 1, sinabi ko sa emperador na sabihin sa akin ang totoo, pero ang emperador ay hindi pa man na-realize ito, kaya paano nagsimula agad ang senaryo 2? Nagkamali ba ako sa senaryo? Baka hindi ito ang senaryo na inaasahan ko. Bukod pa roon, tinatawag itong Demon King's Ruins. Pangunahing senaryo 2, pag-angat ng hari ng mga demonyo at ang utos ng naglalakihang mga kabalyero. E-grade ang pangunahing senaryo isang beses, noong nasa kahuli-hulihan ng krisis ang sentral na kontinente, bumaba ang hari ng mga demonyo at winasak ang isang kaharian, pinatay ang maraming tao sa kanyang paglitaw pa lamang. Ang hari ng mga demonyo ay nahati at iniwang palayasin ng isang makapangyarihang apostol ng Diyos. Gayunpaman, ito'y tanging naipit lamang, hindi pinatay. Ang mga piraso ng hari ng mga demonyo ay nahagis sa iba't ibang parte ng kontinente, ngunit ang kanyang katawan na walang laman ay sapat na upang magdulot ng kaguluhan sa buong kontinente. At sa hindi malamang dahilan, ang orden ng nagmumurang mga kabalyero ay naglalagay ng kanilang mga mata sa walang laman na katawan ng hari ng mga demonyo. Ang kinaroroonan ng 3 piraso ng hari ng mga demonyo ay hindi alam, maari na itong nasa kanilang mga kamay. Sa ganitong sitwasyon, hindi natin kayang mawala ang walang laman na katawan ng hari ng mga demonyo. Suriin ang mga labi ng hari ng mga demonyo at tiyakin ang katawan ng hari ng mga demonyo bago ito makuha ng orden ng nagmumurang mga kabalyero. Layunin, suriin ang mga labi ng hari ng mga demonyo at pigilan ang orden ng nagmumurang mga kabalyero. Limitadong oras, hanapin ang katawan ng hari ng mga demonyo bago ito mahanap ng orden ng nagmumurang mga kabalyero. Restriction, para sa mga gumagamit na may level na higit sa 200 at hindi higit sa 300, na patunayang ikaw ay may antas na klase ng Diyos, pinapayagan kang magpatuloy. Gantimpala, pagsiklab sa Hall of Fame, pagsiwalat ng tirahan ng mga nagmumurang mga kabalyero, malaking EXP, pagtaas ng antas ng kasanayan ng iyong paboritong pagpilian, at pagsusuri ng item ng iyong paboritong antas. Sa hindi pagtagumpay ng individual, kamatayan at diskwalipikasyon mula sa pangunahing senaryo 2. Sa kabuuang pagtatagumpay ng pangunahing senaryo, muling pagkabuhay ng hari ng mga demonyo, pag-aalis ng selyo ng orden ng nagmumurang mga kabalyero. Ang kinaroroonan ng 3 piraso ng hari ng mga demonyo ay hindi pa matukoy, mukhang nakarating na sa kanilang mga kamay ang mga nagmumurang mga kabalyero ng kamatayan,
Hindi ako sigurado kung ano ang magagawa ni Thana sa walang laman na katawan ng hari ng mga demonyo, ngunit sigurado akong magugustuhan niya ito kung ibibigay ko sa kanya. At biglang lumabas si Thana dahil may naaamoy itong kaamoy niya, at ito ay kaamoy ng isang fragment. At natuwa naman ang bida nito, kaya nagmamadali na sila na hanapin na nila ito, at ito ay nagustuhan naman ni Thana. At biglang may napansin ng bida ang isang labyrinth. At sinubukan itong gamitan ng physical gamit ang espada subalit ang pader na ito ay hindi nawawasak. At tinanong ni Thana ang bida kung na-stuck ba sila rito. At paglingon ng bida ay hindi na rin niya makita ang pasukan. Hindi ito ang tamang oras para tumayo lang dito, pumasok na muna tayo. At biglang may naramdaman ang bida at ito ay nailaga naman ng isang pag-atake, at ito ay isang demon who lose his master. At tinanong ng bida si Thana tungkol sa nakaharap nila na ito ba ay kaparihong lahi nito. At parang kinilabotan nito sa narinig nito na sinabi ni Thana nang hindi naman sila magkaparihong lahi. At napangiti na lang ang bida nito, ang mga devil at demons ay dalawang magkaibang lahi, ang mga devil ay teknikal na mga Diyos. Nakangiti na lang ang bida at naisip nito at naiintindihan na nito na sa idea, magkaiba ang mga demon at devil. Ibig sabihin ba nito na lalabas ang isang devil mula sa itlog na kanyang natanggap mula sa Diyos ng kalangitan? At bigla na lang inatake ang bida at swabe lang naman niya itong naiwasan, sabay paggamit nito ng espada, at tumilapon sa malayo ang demonyo at nang pagtayo pa lang nito, ay nasa harap na niya ang bida, at wala man lang itong nagawa sa bilis ng bida at agad lang naman itong natapos ng bida nang walang kahirap-hirap. At napansin ng dalawa na gumagalaw ang lugar at nagbago ang structure nito. Kung nagbago man itong labyrinths papunta sa isang direksyon wala pa rin itong saysay para sa ating bida. At napansin ito na sa harapan na maraming mga demonyong nakaabang sa kanya. Mukhang iba't iba ang mga kakayahan ng iba't ibang mga demon, kung sa bagay, hindi naman lahat ng tao ay pareho, malamang, ganoon din sa mga demon. At gumamit ng kapangyarihan ang isang demonyo agad naman ito na salag ng bida gamit ang kanyang espada. At tuwang-tuwa ang bida sa mga pangyayari na ang mga demonyo ay tila nagsagawa ng isang party. Agad gumamit ng penetration hit moonsword falling slash ang bida at sinundan niya ito ng amputation, sa sobrang dami nila ay may nakalusot pa rin na isang halimaw at patungo ito sa bida, at nilabas ng bida ang kanyang dagger at ginamit niya ang explosive shuriken, at nagdulot ito ng malaking pagsabog na dahilan na natupok ang mga ito sa apoy. At sumugod na ang bida at ginamit na niya ang kanyang magic wand. At ginamit ang Burning Hell ang mga buff ni Thana ay lampas sa aking imahinasyon, bagaman hindi man ito kasing laki ng kay Lebius. Ang mga atake ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa karaniwan, siguro dahil sa iyong mga buffs, tama ba, Thana? Salamat sa iyo, natapos tayo ng maaga. Gaya ng iniisip ko, muling nararamdaman ko ang enerhiya ng nagmumurang mga kabalyero. Nararamdaman ko ang mas malakas na enerhiya kaysa sa kabalyerong nagdadala ng salot na aking nakalaban noon. At naramdaman na rin nila ang enerhiya na nagmumula sa ating bida, at hindi ito makapaniwala na magtatagpo sila dito ng bida. At may abiso lumabas na katagpukan ng orden ng nagmumurang mga kabalyero, ang orden ng mga malupit na kabalyero. At nasa delikadong sitwasyon ang bida dahil sa mababa na rin ang MP nito. At patuloy pa rin ang mga knight sa paglalakad patungo sa kinalalagyan ng ating bida na tila nagrereklamo pa ang mga ito dahil para sa kanila ang ganang lugar ay nakakabagot ito at aksaya lang ito sa oras sa kanila. Habang ang bida ay naririnig nito ang pagrereklamo ng mga ito. At tila napansin ng bida ang biglang pagtahimik ng mga ito, at sa palagay ng bida na ito ay tumakbo na palayo, na tama lang sa kanilang ang tawag na pangalang slothful o tamad. Nagayunpaman, na mas mabuting alisin ang anumang panganib ng maaga, hindi ba? At nagulat ang bida sa hindi kalayuan ay natanong niya ang mga ito ay nabulagta na lahat sa sahig, at tinanong ng bida ito kung bakit ito andoon, at kagagawan pala ito ni Lebius lahat. Biglang nagliwanag ang mukha nito na tuwang-tuwa ito na nakita nito ang kanyang recap na maliban sa ating bida ay may nakapasok ding tao sa labyrinth na pinasokan ng bida. At nakikipaglaban din ito sa mga demonyong nandun. At ang babaeng ito ay magaling din sa pakikipaglaban. Kahit anong dami ng mga kalaban ay natatalo lang din niya ito. At biglang may mga dumating at ito pala ay ang grupo ni Warren. Nang pagdating nila ay mayabang pang tumetawa ang mga kasama ni Warren. Na habang iniisip ni Warren sa narinig nito na nasa level 290 siya pero sa tingin ni Warren,
hindi rin ito siya basta-basta, at mukhang nasa antas ng isang hero grade ito, at sa palagay nito na ito ba ay isang taksil, at parang hindi rin naman yata sa tingin ni Warren. At ang 5 reinforcements ni Lucifer ay lubos na mas mataas ang antas kumpara sa mga miyembro ng kanyang guild. At nagsalita ang babae na ang mga demonyo sa labyrinth ay tila malakas sa iniisip nito. Oo nga, at nakita kung ginawa mo nga ng mabuti, mukhang kaya pa rin naman, di ba? At iyon ay maganda naman daw para sa kanila at kanila nang hanapin si Azura ngayon. At malalim pa rin iniisip ni Warren ang tungkol sa kanyang paghihiganti kay Azura at para makakuha ang iilang mga items, at sa huli ay nagkasundo sila ni Lucifer na makukuha niya ang lahat ng items maliban sa nais ng boss ni Lucifer. Sa ganitong paraan, magkakaroon ito ng suporta sa kanyang ama. At bigla silang napahinto ay may nakita silang isang demonyo. Nang nakita ito ni Warren ay hindi niya maunawaan ang isang demonyo na gumagamit ng maskara. Dagdag pa nito ay ang enerhiya at aura na ibinibigay niya ay lubos na iba. At nagulat ang isa nilang kasama nila na tila gumamit ng isang kakayahan at ang nakita nito ay isang black. Kaya napatanong si Warren kung anong problema. Maaari niyang masukat ang kakayahan sa laban ng mga halimaw, kaya niya itong maibahagi ito sa party para malaman din nila kung anong antas ng kalaban. At nagbabase ito sa kulay kung gaano kalakas ang kalaban. Green is easy, red is medium, black is hard, at biglang ginanahan ang tatlo dahil sa nalaman na nito at nasukat na nila na ang antas ng kalaban nila ay malakas. At magsisimula na kanilang laban ang halimaw na tila si Yunsang ay bigla na lang ito nawala sa kanilang paningin. At biglang may napansin si Warren nito, na tila ang mga galaw nito ay parang nakita na niya ito dati, at nang papasugod na si Warren ay biglang nanglisik ang mga mata ng demonyo at napatigil si Warren na alam na niya sa kanyang sarili na hindi sila mananalo sa nakaharap nito. Nasa kabilang banda sa pagkikita nila Yunsang at Lebius na tuwang-tuwa si Lebius na pumunta siya dahil sa utos ng apostle. Habang iniisip ng bida na ang lugar na ito ay may limitadong level na 300, kaya paano nakapasok si Lebius na may level na 560? Sinong apostol ang tanong ng bida, na ikapa ni Lebius na? Ipinag-utos niya sa akin na protektahan ang katawan ng demonyo dito, sa totoo lang, hindi ko gustong pumunta, pero sinabi niya sa akin na kung darating ako dito, makikita-kita, amo. Ibig sabihin mo ba ang apostol na nakita ko kasama ka noon? Oo, iyon nga po master, may iba pa bang mga apostol bukod sa kanya? At pinag-isipan ng malalim ng bida na kung ipinaabot niya si Lebius dito, ang apostol ng pagtulog, isinugo ba niya siya dito para sirain ako? Kung ganun ba ipinadala kanya dito para lamang bantayan ang katawan ng hari ng mga demonyo? Mayroon nga iyon, ngunit sinabi rin niyang maaaring magkaroon ka ng problema dito, o kahit mamatay, kaya't dumating ako, hindi kita papayagang mamatay anuman ang mangyari, amo. Ibig bang sabihin ay napakalakas ng mga demon dito? O may mga malalakas na kalaban sa orden ng mga tamad na kabalyero? At sa gitna ng pag-iisip ng bida ay sinabihan na niya si Lebius na siguruhin nila na patayin na ang mga ito bago sila umalis. At tuwang-tuwa si Lebius na inaapakan ang kawawang kabalyero. Lebius, ilang beses mo pa magagamit ang skill na pinaantok mo kanina? At ito ay 2 beses pa naman daw, at tinanong ng bida na kung pwede ba ito gamitin kahit na sa sinuman? Oo, inalis ng apostol ang selyo, sinabi niya na tiyak na kailanganin ko ito kung pumunta ako dito, pero binalaan niya akong mag-ingat dahil hindi ito palaging epektibo. Talaga, kaya't umalis na muna tayo, at nang paalis na ang mga ito habang naiwan na kabulagta ang kabalyero, ay bago ito nawala ay napaubo pa ito na sinabi ang kanyang kapangyarihan ay katulad ng isang devil. At iniwan ang kanyang kaluluwa sa daan at may kamay na pumulot nito. At ito ay kamukha naman ni Lebius, at balik tayo sa labanan nila Warren, na tila ang halimaw ay uhaw sa pakikipaglaban, kagaya ng kakayahan ng bida ginamit din ito ng demonyo ang Amputaean. Kahit pala ang mga demonyo sa labyrinth ay kanyang pinapatay. At habang nakikipaglaban ang halimaw na ito ay tila pag may natatalo siyang mga kalaban unting-unti nabubuo ang kanyang katawan na parang katulad na talaga siya ng bida. Ang weird nga, wala tayong na-encounter na mga demonyo hanggang ngayon. Baka ang mga tamad na kabalyero ang nagpapales sa kanila. At may nakita sila sa kalayuan na sa isip ng bida kung ito ba ay demon or ang tamad na kabalyero. At hindi ma-worry ng bida kung ano ito, na wala naman itong maririnig ng mga alolong ng mga hayop o may mabibigat na tunog na armor, at hindi rin naman ito ang isang Black Spider Guild na mag-iikot dito mag-isa.
Ano kaya iyon? Mukhang isang halimaw, pero hawak niya ang isang espada na karaniwang ginagamit ng tao. At nang nakita na ng halimaw sila Yunsong, ay agad itong umatake sa kanila. At napansin ng bida na tila ito ay may sariling pag-iisip. Ang kanyang galaw, tila kahawig ng akin, at napaatras ang bida, at ginamit ng demonyo ang kanyang kakayahan kagaya ng bida ang penetration, at ginamit din ng bida ang kanya, at nag-salpokan ang kanilang parehong kakayahan na ginamit sa isa't isa. Hindi ito kasing lakas, pero parehong skill ng sa akin, bagaman wala yata siyang kakayahang gamitin ang Gravity Meteor. Marahil hindi niya kayang gayahin ang mga kasanayan ng Diyos, hindi ba, ganun din siguro sa awtoridad. At nang malapit na ang dagger ng bida ay agad ginamit nito ang explosive shuriken na dahilan nito ay nasabugan ang demonyo. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください